Lagi akong dinadalaw ni pare para ihatid sa langit. Isang normal na naman na araw para sa aming mag-iina ngayon. Gaya ng dati, ay magiging busy ako sa maghapon dito sa loob ng bahay. Dahil ayaw ng asawa ko na maglalabas ako ng bahay para lang makapagkwentuhan na siyang hindi ko naman talaga ugali noon pa. Maaga kaming naging magulang ni Ramon dahil sa pagiging mapusok naming dalawa na agad naman nagbunga ng isang magandang anghel. Ito ay si Andrea. Si Ramon na aking asawa ay napilitan na rin huminto sa pag-aaral para buhayin kaming dalawa ng kanyang anak. Noong una ay kita ko ang pursige ni Ramon sa trabaho. Kita ko din ang pagiging masipag niya para may maihain sa mesa. Kaya naman ako na asawa niya ay pilit na ginagampanan ang pagiging mabuting asawa sa kanya. Sa umaga, pagising niya ay nakahanda ng lahat. Bago siya dumating sa gabi ay nandiyan na din ang mainit na pagkain at ang damit niya na ipangpapalit. Noon kami magtulungan mag-asawa. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti na rin nagbabago si Ramon sa akin. Madalas na rin siya umuwi ng lasing at maaga namang umalis sa umaga. Halos hindi na rin kami nakakapag-usap. Kung uuwi man ito sa bahay ng maaga, ay kasama niya ang aming kumparing si David na panay ang hingi ng paumanhin. Dahil sa hindi niya raw matanggihan ang aking asawa at mas mabuti na daw na dito kami kaysa sa labas na madaming tukso sa labas. Alam ko naman ang tinutukoy ni David, kaya naman nagpapasalamat ako sa kanya dahil naging mabuti itong kumpare sa amin maging sa aking anak. Madalas ay siya pa ang nagiging ama sa aming anak ni Ramon dahil hindi niya ito nakakalimutang kamustahin at hindi nawawala ang pasalubong para dito. Kaya naman walang pagsidlan ako ng tuwa kay David at pagpapasalamat dito. Kaya naman hinahayaan ko na lang sila sa sala at ako naman ay sinasamahan ko na lang sa kwarto ang aking anak para mapatulog na. Habang lumalalim ang gabi at tila lasing na ang dalawa, ay naririnig ko na ang ingay ng aking asawa na tila niyayabang pa ang pambababae nito sa trabaho. Rinig na rinig ko ang pagtataksil nito sa akin na si David naman ay pilit ang pagpipigil sa kanya upang hindi ko marinig. Subalit huli na ang lahat at alam ko na kung bakit madalas itong gabi na umuwi dahil pala sa maganda at sexy nilang katrabaho na lagi niyang kinakasama. Gusto ko sanang kumprontahin si Ramon, ngunit naroon ang takot ko na baka iwan kami ng anak ko at hindi ko alam kung paano ito bubuhayin. Kaya tahimik akong nag-iiyak sa kwarto at sobrang sakit ng dibdib ko. Ngunit bigla akong tinawag ni Ramon upang manghingi ng kanilang pulutan. Kaya naman dali-dali akong tumayo at hindi na alintana na kahit alam ko na ang panloloko nito sa akin. Pagkatapos kong ihanda ay agad kong dinala sa kanila ang kanilang hinihingi. Nakita kong nakatingin sa akin si David at alam niya na kagagaling ko lang sa iyak dahil sa namumugto ang aking mga mata. Kaya dali-dali itong sumunod sa akin sa kusina at agad akong kinausap. Habang abala ako sa paghuhugas sa lababo ay biglang may nagsalita sa likod ko. Rose, pasensya ka na ha. Alam ko narinig mo ang lahat ng sinabi ng asawa mo. Pinigilan ko naman siya at kinausap ko din yung babae. Ngunit mukhang patuloy pa din ang lihim nilang relasyon. Pasensya ka na ha, wala akong nagawa. Dahil sa sinabi niyang yun ay muling tumulo ang luha ko. Habang nagsasalita si David ay hindi ko alam kung paano ko lilingon sa kanya. Nagpasalamat na lang ako sa kanya dahil naging tapat ito sa akin. Tapos noon ay dumiretso na uli ako sa kwarto na hindi ko tinitignan si David at doon ko pinagpatuloy ang pag-iiyak ko. Tapos ng gabi ngayon ay nakaramdam na ako ng awa sa sarili ko. Kaya naman nang minsang umuwi si Ramon ay dito ko na binuhos ang lahat. Nagtalo kaming dalawa at lakas loob ko siyang pinalayas kahit hindi ko alam kung paano kami mabubuhay mag-ina.
Hindi ko alam kung bakit tila naging malaya naman si Ramon at dali-dali na nga itong nag-impake ng kanyang mga gamit. Ilang araw na ding wala si Ramon sa bahay at dito ay nahanap na siya ng kanyang anak. Hindi ko naman maikwento sa kanya ang ginawa ng kanyang ama dahil ayoko din naman na magkasama ng loob ito sa kanya. Ngunit habang tumatagal ay nararamdaman na namin ang pagkawala ni Ramon, lalo na at kinakapos na kami sa pera. Mabuti na lang at bumibisita si David upang bisitahin ang kanyang inaanak. Dito nga ay lakas loob na akong nangungutang sa kanya para may makain na din kami. Kaya naghahanap na rin ako ng pagkakitaan dahil sa kailangan ko na rin magbayad ng bayarin sa bahay. Dalas ang pagbisita ni David sa amin. Naghahatid ito ng pagkain para sa aming mag-ina. Kaya naman abot-abot ang pasasalamat ko sa kanya. Naisip ko na baka inuutusan ito ni Ramon upang sustentuhan din ang kanyang anak. Kaya naman natanong ko si David. Ngunit mariin niyang itinanggi dahil sa hirap na din si Ramon. Dahil sa maluho ang bago nitong kinakasama. Labis akong naiinis sa sinabi niya. Dahil minsan ay hindi ito nagbibigay ng pangluho sa aming mag-ina. Madalas pa nga ay kakarampot ang ibinibigay nito sa akin at pinipilit ko lang na pinagkakasya. Umabot pa ang buwan ay tila wala nang balak umuwi si Ramon sa amin. Si David ay patuloy naman ang pagpupuno sa naiwan na responsibilidad ng aking asawa. Kaya naman nahulog na din ang loob ko sa kanya. Kaya naman, isang gabi, nang bumisita ito, ay buo ang loob ko para magpasalamat kay David. Muling dumating si David upang magbigay ng tulad ng dati. Aalis na sana siya, ngunit saglit ko siyang pinapasok sa loob. Nagtataka naman siya kung bakit, ngunit agad ko siyang hinalikan. Napaatras na sana siya dahil sa bigla niya, ngunit buna ang loob ko ng gabing iyon. Kaya naman natapos ang gabing iyon na nakarating kami ng langit. Hindi ko akalain na magagawa ko yun. Ngunit hindi naman ako nagsisisi dahil pasasalamat ko na rin yun sa kanya. Ngunit yun na pala ang simula ng relasyon namin ni David. Madalas ang pagdalaw nito sa amin upang ihatid ako sa langit hanggang sa napagdesisyonan na namin na magsama na. Alam kong nagtataka si Andrea na aming anak. Ngunit unti-unti naming pinaliwanag sa kanya ang lahat. Sa ngayon ay ilang taon na din kami nagsasama ni David at nabiyayaan na din kami ng isang anak na lalaki. Masaya kami nagsasama at kabaligtaran ito ni Ramon. Dito ay hindi ako nakaramdam na isa lang akong asawa sa kanya dahil damang-dama ko ang pagmamahal sa amin ni David. Si Ramon naman ay nabalitaan na lang namin na muling iniwan na siya ng kanyang kinakasama dahil sa may bago itong nakilala na mas mabibigay ang luho ng kanyang babae. Mula noon ay wala na akong balita dahil si David ay lumipat na ng trabaho dito sa Laguna at dito nga ay sama-sama kaming masaya na nagsasama.